Sa ibang balita naman, hindi lang daw sa Kongreso at ilang ahensya nangyayari ang mala Janet Napoles na PDAP scam. Maging sa mga barangay din, meron din daw hokus-pokus sa pondo. Narito po ang exclusive report ni Joel Gorospe. At 3 ng Desyembre nang humingi ng tulong sa News 5 si Ludovina Combinido at ilang residente ng Barangay 747 Zone 81 sa District 5 ng Manila. Nadiskubre raw nilang umano'y mala Janet Napoles na transaksyon sa kanilang barangay. Kwento ni Combinido, November 19 nang matanggap ng Secretary ng City Council ang 2013 budget proposal ng kanilang barangay captain na si Rogelia Pablo. Nagkakahalaga ito ng mahigit 1.8 million pesos. Ang nakakapagtaka raw, nakalusot agad sa sesyon ng City Council ang nasabing budget, 4 na oras lang mula ng ihain ito ng kapitana. Paano ma-approve? Hindi nga naka-agenda. Hindi nga siya naka-agenda pero po isiningit siya. Tanong pa ni Combinido, bakit naaprubahan ng budget nang wala pang hawak na mga dokumento ang mga councilor? Kadalasan, dumadaan ito sa 60 araw na review bago dalhin sa plenaryo para pag-usapan. Sabi po ng iba kasi, talaga si Atty. Los pipirmahan muna yon kasi nilalagyan ng endorsement para dalhin sa session. Doon po sa approval ng budget. Paano na-approve na nasa kanya? Yun po yung tinanong ko at hindi rin po siya nakasagot sa akin. Okay. Ang mas ikinagulat pa ng ginangat ng mga kasamahan nito, na-release ang nasabing pondo 1 araw bago matapos ang termino ni Kapitana Pablo noong November 29. Mula sa mahigit 1.8 million pesos, mahigit 830,000 pesos nito ang naihabol pa raw na gamitin ni Kapitana para sa kanyang mga proyekto. Gaya nga ng mga ikinabit sa Christmas light sa kalsada, pintura sa bangketa, at 3 CCTV camera, lahat umano ito hindi dumaan sa bidding. Tataka po kami, aalis na lang, kumuha pa po ng budget at ito po, ang pagkakaintindi ko ay na-release nung Friday lang. Si Manila Vice Mayor Isko Moreno, wala raw nakikitang mali sa nangyaring pag-aproba ng mga konsehal sa budget ng dating kapitana. Once hawak na ng Secretary to the Council, ang presumption na nasa konseho na. And any item for that matter can be tackled on the floor as long as the rule is suspended. Pero ayon sa Chief ng Legal and Legislative Liaison Service ng DILG na si Attorney Edward Justin Orden, tila may hokus-pokus sa agarang pag-aproba sa budget proposal. Well, ang sabi ng Local Government Code, bago mo reviewin, kaya ka binigyan ng 60 days para ma-review mo ng tama. Hindi rin daw akma ang paggamit ng pondo ng dating kapitana lalo na at 1 araw na lang ang nalalabi sa kanyang termino. It's against normal human behavior. Okay? So, yung actuations niya is subject to deeper scrutiny and dapat maimbestigahan. Medyo nakakaduda. Or let me put it bluntly, nagdududa ako sa ginawa niya. Posible raw makasuhan ng dating kapitana at ang mga kasabwat nito kapag napatunayang sila ay nagkutsabahan sa pag-aproba hanggang sa pag-release ng pondo. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Pablo. Kukonsultahin daw muna niya ang kanyang abogado. Joel Gorospe, News 5. Higit 1 milyong pisong pondo ng bayan ang kinurakaw umano na isang dating kapitana sa Maynila. Ang kasabwat niya umano, isang kontraktor na mala Janet Napoles ang estilo. Narito report ni Joel Gorospe. Huling termino na bilang kapitana ng Barangay 747 Zone 81 District 5 ng Maynila si Rogelia Pablo. Pero bago pa siya bababa sa pwesto noong Nobyembre, nakubra na raw ni Pablo ang 1.8 million pesos na pondong nirequest niya sa Manila City Council para sa mga proyekto. Unang nirelease ng City Hall ang 1 milyong bahagi ng request. At 1 araw bago matapos ang termino ni Pablo, inilabas naman ang natitirang 800,000 pesos. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw na isusumiti ni Pablo ang audit report at iba pang dokumento kaugnay sa pondo sa bagong upong kapitan. Noong Nobyembre 27 pa raw dapat na i-turn over ang mga papeles sa barangay. Merong tinatawag na the thing is speak for itself. To dig deeper kung ano yan, kung anong nakakatagal, kailangan magkaroon ng pagsisiyasat. Ipagpalagay natin itong si bagong upo. Nag-demand na isoli mo na yung mga property, mag-account ka na. At hindi mo isinoli ito.
papasok na po dyan yung presumption ng batas na kinonvert mo into your personal use. Duda tuloy ng mga residente, may nangyaring hocus-pocus sa pondo. Ang nakapagtataka pa raw kung bakit walang aksyon dito ang City Hall. Mayor President Joseph Ejercito Estrada, na sana po bigyan nyo naman po ng pansin yung mga pangyayaring ganito. Sana po pakiimbestigahan din. Hindi tuloy matanggal sa kanilang isipan ang binitawang salita ng dating kapitana na malakas ito sa City Hall. Pinagyayabang din daw nito ang Malanapolis na kontraktor na pinangalan ng Rosma na kadikit niya. Kilalang kilala raw ito sa City Hall sa pag-advance ng pondo sa mga barangay para sa kanilang mga proyekto. Ang kontraktor po is ang nagngangalang Rosma, na parang ang kanila pong ginagamit na yung Aneros Trading, na sikat po, kilalang kilala din. Nasabi nga malakas talaga sa City Hall. Plano ngayon ng mga bagong upong barangay official sa lugar na formal na sumulat sa COA para imbestigahan ang nagamit na pondo. Joel Gorospe, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.